Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating missionary, Pastor Ray Casiano. Okay, purihin po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Test mic. Wala na palitan. Lulubat. Okay. Good morning ulit. Good morning po sa lahat. At purihin ng Diyos. At muli po ay nagising tayo kaninang umaga. At inabutan tayo muli ng panibagong cycle ng taon na kung tawagin ng marami ay mahal na araw. At sabi nga, isa lang ang mahal ng ating pong Panginoong Diyos. At ngayon pong umaga ay tayo po ay bago tumuloy sa ating pong pag-aaralan ay samahan muna ako sa paghingi ng pangunguna ng ating pong Panginoon. We pray muli, dakilang Ama, salamat sa pagkakataon na kami ay kapag sama-sama muli sa bahay-sambahan na ito upang sambahin kayo, may taas sa inyong pangalan, may balik namin sa inyo isang araw sa loob ng isang linggo. At din yung mga bahagi na amin po na mabiyaya na aming tinanggap. Nawa ay tunay nga po na amin po may balik sa inyo yung kapurihan at may padama namin sa inyo ang pasasalamat at appreciation sa lahat ng mga buting bagay na meron kami ngayon. At ngayon, nais po namin hingiin ang inyong pong patuloy na paglingap sa amin sa pamamagitan ng pagkakaloob nyo sa amin ng pagpapakumbaba. Okay? At tulungan nyo kami na mag-focus sa inyong pong mensahe na nais po ninyo parating sa amin. At bigyan nyo rin ng katalinuhan ng inyong pong lingkod upang pahayag ang inyong pong salita na mayroong pong effectiveness at paglabas namin sa bahay-sambahan sa mamaya ay makita namin lalo, nadama namin lalo ang inyong pong pagmamahal sa amin bilang inyong pong mga pinili. Muli lahat ng ito aming hiling, dalangin namin sa inyo at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung ating pong theme ay, sabi nga ni Brother Jojo kanina, parang kakaiba. Mayroon bang condominium sa langit? Kasi nga yung ating pong theme ay the luxury of death in hell. Okay, yung kahalagahan. Okay. Sinabi natin luxury kasi ito ay hindi ito abot ng lahat ng tao. May mga taong ordinaryo lamang na hindi kayang mamuhay ng may pagka-luxury. Okay, so ang being luxury, ito ay laging hinahangad ng bawat individual, okay, lalo na po dito sa mundo, na magkaroon tayo ng pamumuhay na sinasabi ng Bible na John 10, na buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon, yung ating pong verse na ating pong pinagugutan ay yung Pahayag chapter 9, verse 6. Sabi ko dito, sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Okay? So, sa panahon daw yun, sabihin yung panahon kong ito, ito yung sinasabi kanina ni Pastor Owe na yung common grace ay inalis na ng Diyos. At yun, ang tinutukoy po ay yung panahon na kapag tayo ay, ang sa tao ay nailagak doon sa eternity, sa impyerno. Okay? So, dito sa lupa ay iniiwasan ng bawat isa ang kamatayan. Diba? Dito, kapag pag-usapan lang, lalo na hindi mananampalataya, kapag naging topic yung kamatayan, babagitin niya. Yung salita ko lang kamatayan, para bang
ang kanila pong kaagad impresyon na kapag narinig nila ang salita kamatayan, ay parang bang nagpaparamdam ka na, pangitain na parang mga katok na yun. Diba? So, iniiwasan yan pag dito po sa mundo at itinuturing na mahigpit na kaaway ang kamatayan. Ay, ayaw natin noon. So, dahil dyan, ang tao ay nag-exercise, di ba? Exercise tayo para malusog. Huwag tayo abutan ng sakit dahil ayaw nating mamatay. At minsan, pagka tayo sumasakay sa sasakyan, nananalangin tayo, sana hindi kami ma-aksidente. At lagi tayong humihingi ng proteksyon sa Panginoon para makaiwas tayo, malayo tayo doon sa libingan. So ito yung human instinct ng tao. Na ito yung pinakamalakas na puwersa sa ating pong pagkatao. Na ang ating pong laging instinct ay makaiwas tayo sa kamatayan. But, there is a strange paradox that occurs in human experience. So, ibig sabihin, ay darating po ang oras na babaliktad ang mangyayari. Okay? Lalo na doon sa mga hindi mananampalataya na ang kanila pong kinatatakutan dito sa mundo, pagdating nila sa kabilang buhay, sasabi ko na hindi sila mananampalataya, sila ay nalagak sa impyerno. Pagdating nila sa impyerno, yung ayaw na ayaw nila dito sa lupa, yun naman ang kanilang hahanapin pagdating nila sa impyerno. Okay. Ramya, naiintindihan po ninyo kung bakit ganoon. So, nawawala na yung kanila pong takot sa kamatayan at nagsisimula na silang maghangad po nito at itinuturing nila na kaibigan ang kamatayan. It looks like an exit door para sa kanila. Kasi nga, noong kanila po, sa kanila pong panahon, nakalimutan nilang tignan kung ano po ang inaalok ng Panginoong Hesus sa kanila. Dahil dito po sa ating ngayon, nakakalimutan natin na mayroong grace ang Panginoon na inaalok sa bawat individual. At ito po kasi ang nangyayari. Habang dito tayo sa mundo, nakakalimutan ng tao na mayroong pong biological mercy ang Diyos na ibinigay niya sa atin. Kaya habang tayo ay nabubuhay. Kapag tayo po ay nakadama ng matinding sakit sa ating pong katawan, ang ating pong katawan ay mayroong tinatawag na biological mercy na nagsha-shutdown yung ating pong katawan. Di ba kapag sobrang sakit, karoon tayo ng matinding problema, hinihimatay tayo. Di ba? Kapag sobrang sakit na, hinihimatay tayo. Yun yung biological mercy ng Diyos na naglagay ang Diyos ng mechanism sa ating katawan na automatic sa shutdown tayo para mawala, matakasan natin yung sobrang sakit na yon. So kapag ang katawan mo ay nagkaroon po ng matinding pinsala, ano nangyari? Ikaw ay namamatay. Okay, so that is ultimate biological mercy. Okay? Biyaya ng Diyos yun dito sa mundo. Na kapag sobrang hirap na tayo po ay nawawalan ng ulirat. Okay? The point na tayo po ay namamatay. Pero may sinasabi po ang Biblia tungkol sa katotohanan na darating ang panahon na ang specific mercy po ito ay aalisin na ng Diyos. Okay. Tatanggalin na ito ng Panginoon. May particular po na lugar na kung saan ang switch off, okay, na ibinigay ng Diyos sa atin, sa tao, ay i-disabled na. Okay, mawawala na yan. Ito yun yung binanggit natin kanina doon sa Pahayag chapter 9 verse 6 na sabi niya, sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng tao kasi nga ang kamatayan, ito yung sinasabi natin switch off. Okay? Pagka namatay tayo, nawawalan na tayo ng pakiramdam. So natatakasan natin yung hirap. Pero doon sa huling hangtungan ng mga hindi mananampalataya, ay kahit na hanapin nila yung kamatayan, hindi na nila matatagpuan. Okay? So madalas, ang pagkakaalam natin po sa impyerno ay apoy. Di ba? Kadiliman at pagkawalay sa Diyos. Lahat na ito naman ay tama. Subalit, ang pinaka-nakakatakot po na definition ng hell o ng impyerno ay ito.
ito yung lugar na kung saan ang kamatayan ay kailanman ay hindi nagiging option. Hindi mo pwedeng piliin ang kamatayan kasi nga wala na doon. Wala na roon ang kamatayan sa impyerno. Sa impyerno, kapag ka natagpuan mo yung kamatayan, kung dito man sa lupa, yung term yan ay para kang tumama sa luto. So, kapag kayong nasa impyerno ka na, pag hinanap mo kamatayan at natagpuan mo, para kang tumama sa luto. Dito yung pinaka-luxury ang kamatayan pagdating po sa impyerno. So, ang pagka-luxury po ng kamatayan sa impyerno ay hindi lang pansamantala, kundi ito ay eternal. Habang panahon. Ngayon, tingnan po natin ang pag-aralan yung 7 rason why death is luxury in hell. Bakit ba mahalaga, napakahalaga ng kamatayan sa impyerno? Una, ito po'y pag-aaralan natin, hindi lamang basta information na ating pong makuha, kundi paalala din sa atin ng mga mananampalataya. At doon sa mga hindi mananampalataya pa, at hindi pa tiyak yung salvation, yung kaligtasan, ay mahirap masabihin, pero parang gusto ko na kayong takutin. Kasi nga, kapag ka atin pong narinig natin mamaya lahat ng mga babalang ito ng Panginoon ay kung ikaw ay mahal mo sarili mo, mag-iisip na tayo. Mag-iisip ka na kung ano yung dapat mong gawin para mag-iba ang direksyon ng iyong buhay after death. Ngayon, para po maintindihan po natin ito kung bakit po walang kamatayan sa impyerno, ay kailangan po muna natin pag-aralan yung doctrine of resurrection. Okay? Karamihan ng tao, akala po nila na ang pagkabuhay, ang bubuhayin lamang doon sa judgment day ng Panginoon ay ang mga anak ng Diyos, mga saved. Pero, alam naman natin na sinasabi po ng Biblia na hindi lahat ang ligtas ka man o hindi ka ligtas, pagdating po ng judgment day, ay lahat ito ay bubuhayin upang humarap doon sa Great White Throne at tanggapin yung anumang hatol sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa John 5 verse 28, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Verse 29, sila'y muling mabubuhay, lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay parusahan. So parehas po yan, lahat ng gumawa ng mabuti, bunsod ng kanila pong salvation at lahat ng gumawa ng masama, dahilan sa kawalan nila ng pagkakilala kay Kristo, lahat ng ito ay haharap sa Diyos at tatanggapin nila kung ano ang magiging hatol sa kanila. Okay? So ngayon, ang ating pong katawan, sa kasalukuyan po ay kung tawaging mortal. Namamatay pa tayo. Okay? Darating ang araw, tayo po ay alis sa mundo pong ito, mamamatay po tayo. Kapag ka, ang ating pong katawan ngayon, kapag ka, nilagay mo ang iyong kamay sa apoy, ano mangyayari? Mapapasok ka. Mapapasok ka at eventually, masusunog at magiging abo ng ating pong katawan. Okay? Pero, sa resurrection, sa pagkabuhay na mag-uli, ang mga makasalanan po ay bibigyan po ng katawan na immortal. Both yun. Saved ka man o hindi, sa muling pagkabuhay ay bibigyan tayo ng katawang immortal. Yung katawang undestructible. Okay? Ito hindi na nasisira kailanman. Okay? So, yan yung magiging kalagayan po natin. Nakadesign na ito na sa pang-eternity at hindi na ito nasisira at hindi na rin ito magkakasakit o ano pa mga distraction. So, halimbawa, dito po sa ating pong kasalukuyang mundo, ang itinatagal ng apoy, di ba, kapag tayo po ay nagsisindi ng apoy o nagsisilab tayo, ang itinatagal ng apoy, nakadepende sa gatong. Pagka naglagay ka ng gatong, lilingas ang apoy, pero habang papaliit, ubos ang gatong, paubos din ang paubos ang apoy. Pawala din ang pawala yung apoy. Okay? So nakadepende
pagtagal o existing ng apoy doon sa ating pong gatong. Okay, pero sa impyerno, ang katawan po ay katulad ng burning bush. Diba? Doon sa Exodus chapter 3 verse 2 na noong si Moises ay tinawag ng Panginoon at kinausap niya sa pamamagitan ng puno na nagliliyab. Okay? So sabi doon sa Exodus chapter 3 verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya sa paraang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. So, ganoon ang mangyayari. Pag binigyan tayo ng Panginoon noon sa pangalawang pagkabuhay o yung pagkaharap natin sa Panginoon sa Judgment Day, bibigyan niya tayo ng resurrected body. Okay? Ito yung undestructible, sinasabi natin kanina. Ngayon, yung mga anak ng Diyos, mapupunta sa kaharian ng Diyos. I-enjoy nila ang buhay na kasama si Kristo. Pero yung mga hindi mananampalataya, mapupunta doon sa impyerno na inihanda ng Panginoon. So doon, ang tao ay mailalagak doon at ang katawan ng isang tao, ito yung katulad ng isang puno. Nasa gitna ng apoy, pero hindi siya nasusunog. Hindi nagiging abo. Kasi nga, ang design ng katawan na ibinigay ng Diyos sa tao, saved ka man o hindi, ito po ay pang-eternity na, panghabang panahon. Okay? So ngayon, gusto ko pong tingnan, i-imagine po ninyo. Imagine po ninyo na nakadama kayo ng matinding sakit. Subalit, ang katawan po ninyo ay walang kakayahang mag-shutdown. Diba? Nung isang linggo ay nung tinatid ko yung apo ko sa school, nandito na motor, naka-short ako. Pagbalik ko sa garahe ko, pagbaba ko, sumabit yung binti ko sa tambutso ay naka-short ako. Sabit ko na, narinig ko talaga, parang pang nilagyan ng tubig yung tambutso. Sabi ko, pagkalas ko gano'n, dumikit pa yung balat ko doon sa tambutso. Imagine nyo, gano'ng kasakit. Yung nararamdaman natin, kaprasong dikit lamang natin doon sa, hindi pa apoy eh. Diba? Tambutso lang na mainit. Gano'ng nakasakit. So imagine po, yung buong katawan ninyo, na nagdoon sa apoy, ramdam mo ang sakit na gustong-gusto mo nang mamatay. Diba? Kasi gusto mong takasan, gusto mong mag-shutdown. Pero hindi mo magawa. Kasi nakadesign ka na para harapin, tanggapin ang parusa, bunsod ng iyong walang bahala doon sa mga babala ng Panginoon habang tayo ay nandito sa lupa. So, dito po sa lupa, kapag ang tao ay namatay, nawawalan na tayo ng pakiramdam. Diba ba? Subalit sa impyerno, ang iyong katawan ay nakadesign para manatili habang panahon. Okay? So, ang pinakatrahedya po ng mga taong naligaw ay ang pagkakaroon nila ng walang katapusang buhay. Okay. Yan ang pinaka-trahedya sa buhay sa isang tao. Mga taong walang relasyon sa Panginoon. Ito yung pinakamalungkot sa buhay nila. Kaya sa impyerno po, ang resurrected body ay nakadesign para masunog, ngunit hindi nagiging abo, hindi po natutupo. Okay? So isa yan sa dahilan kung bakit luxury, okay, ang kamatayan sa impyerno. Pangalawa, the removal of common grace. Yung nabanggit kinana pa sa the end of sleep. Okay, alam po natin, diba, na tayo po nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng tinatawag na ng mga theologian na common grace. Kaya ano ba yung common grace? Yung nabanggit kinana pa sa lahat ng tao, ini-enjoy natin yung hangin, di ba? Manampalataya ka man o hindi, na-enjoy mo yung hangin, which is na ito ay provided ng Panginoon. Ito yung common grace. At isa din sa mga common grace ay ito yung araw, kita po natin. Okay, so, ang common grace ay
ito yung kabutihan ng Diyos na Kanya pong ibinuhos sa bawat isa, regardless na ikaw man po ay mahal mo ang Diyos o hindi, ini-enjoy mo yung common grace. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, bawat isa po ay ni-enjoy ang kabutihan ng Diyos. At isa na dyan, sa common grace, ay ang tulog. Alam ba ninyo na yung ating pong tulog ay biyaya ng Diyos sa atin? May mga taong gustong matulog, hindi makatulog. Kaya nga, ang tulog ay tinatawag yan ng ibang mga theologian na micro-death. Okay. Munting kamatayan o panandaliang kamatayan. Dahil alam natin na kapag tayo po ay tulog, gusto lang patay tayo. Hindi na natin alam kung anong nangyayari sa ating paligid. Diba? So, parang patay kapag tayo po ay natutulog. At dahil kapag tayo po ay tulog, nawawala yung ating pong consciousness, yung ating pong diwa. So, kahit na gaano ka kasamang tao or kahit na gaano ka man ka broken-hearted, pwede mong sandali ang ulo mo at maiglip ka sandali para takasan yung problema, takasan yung sakit ng kahit na maikling oras. And sleep is a buffer. Ito yung nagsisilbing reserba natin sa ating pong katawan at nagre-repair ng kung anumang sira na mayroon sa ating pong katawan. Kapag tayo po tulog, ay nagre-repair ang ating pong katawan at ito'y nag-iimbak ng reserbang lakas ng enerhiya natin para sa pagkagising natin na meron po tayong magagamit ulit. So, it is a daily dose of mercy. Okay? Biyaya din ito ng Panginoon. Pero sa impyerno po, ay tatanggalin na ang lahat ng common grace. Naging yung pagtulog, aalisin na rin ng Panginoon. Sabi sa Pahayag 14 verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay nag-aalab magpakailanman, araw at gabi, ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga nakatakan ng kanyang pangalan. Okay? So ngayon, ito yung kalagayan ng isang tao pagdating pagpasok niya sa impyerno. Wala siyang pahinga. Araw at gabi, gising siya. Kaya pagdating niyo sa impyerno, baka makasama niyo si Kuya Germs. Di ba? Tagline ni Kuya Germs yung, walang tulugan. Yep. Ang isang tao hiwalay sa Diyos, wala hong pahinga. Okay? Hindi mo pwedeng gamitin ang pagtulog para ikaw po ay makapagpahinga. So imagine po ninyo yung psychological torture ng insomnia na mas pinatindi pa pagdating sa eternity. Yung gusto mong ipikit ng sandali ang yung mga mata mo para makalimot ka kahit ng 10 minutes pa lamang, subalit hindi mo magawa. Ang hirap nun. Ngayon, sa impyerno po, ang kaluluwa ay gising na gising, walang puwang ang pahinga, mulat ka doon sa katotohanan. Tingnan niyo po kapag umatin tayo ng funerals, di ba? Pagdating natin doon sa libingan, marami tayong nakakita tayo ng mga lapida. Diba? Ano nakalagay sa lapida? R.I.P. Rest and Peace. Okay? So, maraming nag-a-assume na kapag namatay ang isang tao, ay papahinga na siya. Yun yung tingin ng marami. At tingin nila, ang kamatayan ay kapahingahan. So, balit para doon po sa mga hiwalay kay Kristo, ang kamatayan ay katapusan ng pahinga. Okay. Yan ang dapat maintindihan ng marami, lalo na po ng mga hindi mananampalataya. Na
maling isipin na kapag ang namatay ang isang tao ay pahinga na siya. Kaya madalas nakakarinig tayo, ay namatay na si Ganon, ay mabuti pa siya, nagsapagpahinga na. No, kung wala kang relasyon kay Kristo, ang kamatayan ay katapusan ng pahinga. Kasi yun yung simula ng paghihirap, ng walang hanggang paghihirap. Kaya hindi totoo na pag namatay ka, iba, nagbibigti, nagbabaril, dahil akala nila, pag ginawa nila yun, papahinga sila. Pero hindi mo. Isang pandaraya ng kaaway yun. Yung isipin mo, isaksak niya sa isipan mo na pag namatay ka, pahinga ka na. No. Simula yan ng pag-alis, ng pagtakas sa iyo ng pahinga. Okay? So, ito po ay kung tawagin, ito yung simula ng walang hanggang lagim sa buhay ng isang tao. The removal of sleep is the removal of escape. Pag inalis na ang tulog, inalis na rin yung kakayahan mong makatakas sa matinding paghihirap. Pangatlo, the suicide of the soul, the wish that can't come true. Okay? So, napagin natin kanina, pagka dumanas ng matinding hirap, gusto mong magpakamatay, dahil gusto mong takasan yung hirap, subalit hindi mo magagawa. Isa sa pinakamadilim na katotohanan sa buhay ng isang tao ay ang suicide. Pagka marami tayong nakikilala na dahil sa matinding problema, diba, nung pong panahon ng ASF, doon sa amin sa Batangas ay may mga malalaking farm, libo-libo ang baboy na nasagasan ng ASF, namatay lahat, meron pong salubulan, pakamatay. So, dahil ang iniwan sa kanya na kanyang baboy ay utang. Dahil ang pakain niya ay inutang pa rin niya sa mga feed miller. So, nagpakamatay. So, ito yung matindi na karanasan ng isang tao. Pinakamatinding trahedya. Ito po ay ginagamit ng tao upang takasan ang matinding paghihirap. Okay? So, nawawala tayo. Ang tao na walang pagkakilala kay Kristo, nawawala sa kanya yung consciousness na meron pong common grace na ibinigay ang Diyos sa tao. Kung dito pa po tayo sa mundo. So, ngayon, dito po sa impyerno, kahit nung yung naroon ka, maghahanap ka ng kamatayan, subalit imposible dahil hindi mo kayang patayin yung spirit. Okay? Kasi nga, ang inilalagak sa impyerno, ito yung spirito na ibinigay ng Diyos sa tao. Yun po yung magtatamasa ng kaligayahan kung ikaw mapunta sa langit, at yun din magtatamasa ng hirap kung ikaw ay mapupunta sa impyerno. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi niya, nung hiningahan ng Diyos ang tao ay nagkaroon ng buhay, at ang buhay na yan ay kailanman ay hindi na mawawala. So ang tao po ay meron pong simula. Okay? Lahat ng tao meron simula. Si Adan meron simula, nung hinubog ng Diyos, kumuha siya ng putik, hinubog niya, kawangis ng Panginoon, hiningahan sa ilong, ipinasok niya yung spirit ng Panginoon, kung kaya't ang tao po ay nagkaroon ng buhay. Okay? So yung buhay na yan, na binigay ng Diyos sa atin, yun po ay pang-eternity. Subalit, yung buhay, yung spirit na ibinigay ng Diyos sa tao, kailanman po ayan ay hindi na mamamatay. Okay? Kaya nga ang tao merong simula, subalit walang katapusan. Kaya nga lamang tinawag ng Biblia na ang taong walang relasyon sa Diyos ay patay siya spiritually. Okay? Pero, ang ibig sabihin, patay siya spiritually ay yung sinasabi ng Biblia na pagka ang taong hiwalay sa Diyos, walang relasyon sa Panginoon, ang tingin ng Diyos sa kanya ay patay spiritually.
So, hindi talaga siya, yung spirit niya, hindi talaga tuluyang namatay, pero nawalan siya ng relasyon sa Panginoon. At ang pagkawalan ng relasyon sa Diyos ay namimistulang wala na siyang kakayanan, as in, patay. Okay? Wala siyang kakayanan na maibalik ang kanyang relasyon sa parang maliban na ang Diyos, kahabagan siya ng Diyos, at ang Diyos mismo bibigay sa kanya ng interest na kilalanin, alamin ang kanyang sarili at kilalanin ang Diyos. So talagang patay talaga siya spiritually. Pero yung spirit na binigay ng Diyos sa isang tao, yan po ay mananatili habang panahon. Okay? So, ang tao po ay mayroong simula. Subalit walang katapusan. You are an eternal being, kaya't may babala po si Jesus sa Matthew chapter 10, verse 28. Sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Okay? Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, yung pagpatay ng Diyos sa kaluluwa ng isang tao ay yung pag inilagay ka sa impyerno, patay ka. Okay? Spiritually. Simbolo na patay ka spiritually. Wala kang relasyon sa Diyos. Dahil ang lahat ng itatakot sa impyerno, ito yung mga tao walang relasyon sa Panginoon. So, maaaring wakasan ng tao ang kanya pong biological function. Subalit, hindi kayang wakasan ang kanya pong logical existence. Yung kanya pong memory. Yung kanya pong kaisipan. So, imagine po ninyo yung frustration ng isang kaluluwa na sa kagustuhan na wakasan ang sarili pero hindi niya magawa. Maaari niyang hilingin sa bundok. Sabi nga na natabunan siya nito upang wakasan ang kanyang buhay. Subalit hindi ko mangyayari. Sabi sa Pahayag 6 verse 16, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan niyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng Diyos. Ngayon, ganun po kaloksory ang kamatayan sa impyerno. Pero lahat po ng tao ay obligated to access. Sabi nga ni C.S. Lewis, hell is a door that is locked from the inside. Pag napunta ka na sa impyerno, hindi mo na kayang takasan yun. Wala hong pintuan na pwede mong gamitin para tumakas sa impyerno. So doon po ay susumpain nila yung kanilang pong sarili. At sasabihin nila sa kanilang sarili na mabuti pa hindi na ako ipinanganak. Dahil sa tindi po ng hirap na kanila pong dadanasin. So doon, hahanapin nila ang Diyos na mahabagin. Dahil po dito, di ba, sa lupa ay lagi nilang binabanggit na, di ba, ang Diyos ay pag-ibig? Kaya, maraming inaabuso yun eh. Kahit na sila ay lumalabag sa Diyos, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon, umaasa sila na pag sila namatay, mapunta pa rin sila sa langit. Yung sabi nga nila, ang Diyos ay pag-ibig. Pero, kaya ganun po mangyayari pagdating sa impyerno. Pagdating nila sa impyerno, hahanapin nila ang Diyos ng pag-ibig. Hahanapin nila ang Diyos. Pero hindi nila matatagpuan ang Diyos na pag-ibig. Bagkus, ang matagpuan nila doon ay ang Diyos na makatarungan. Sapagkat ang tao kaya mapupunta sa impyerno dahil sa pagiging just ng Panginoon, sa pagiging makatarungan. Kapag ikaw ay nagkasala at hindi mo nagawang takasan ng parusa ng impyerno sa pamamagitan ng mga ginawa ni Kristo, doon na tayo paglalalaga. So pagdating doon, ang tao hahanapin nila ang Diyos na makabagi. Subalit, ang makikita nila ay ang Diyos na makatarungan. Ang Diyos na siyang naglalapat ng katarungan sa lahat ng mga nagkakasala. Okay? So, ang pag-suicide po ay hindi option sa impyerno. Kahit na ikaw ay gusto mo mag-suicide sa impyerno, hindi mo matatagpuan. Pangapat, the time distortion, the horror of the word forever. Okay. Ibig sabihin, pagdating sa impyerno, wala na akong orasan. Tatanggalin na ang oras.
Excuse po. Napindot ko. Okay. The time distortion of the horror of the word forever. So ang kamatayan po ay isa lamang punctuation mark, di ba? Kapag ibig sabihin, di ba yung tuldok ay isang punctuation. Pag nakita natin ang tuldok, pahinga tayo ng kaunti. Okay? So ganoon din po, ang kamatayan ay parang punctuation mark na kumbaga, ito ang naglalagay ng tuldok sa matinding sakit or hirap. Kaya gaya sabi natin kanina, kapag tayo po ay nagkaroon ng terminal illness, matinding hirap, walan tayo ng malay to the point na tayo sabay na mamatay. Okay, so halimbawa, kapag ikaw po ay nagpapa-injection, di ba? yung makita mo yung karayom na parating sa katawan mo, nakatakot. Diba? Kasi, alam mo, masakit yun eh. Pero, dahil sa alam mo na yung sakit na yon ay pansamantala lang, pagka natulog yun, 10 minutes, wala na. Oo. So, ibig sabihin, ang pagkakaalam mo na mayroong katapusan yung sakit, yan yung nagbibigay sa atin ng tapang para harapin. Yung injection, dahil, tatapos din yan. Diba? Mamaya ay, naputol. Ginagaya mo ko kay Duterte. Nagsaset down na ako. Okay? So, kaya yung hope po of the end makes the pain bearable. Kapag kayong alam mo na, ay, meron din katapusan yan. O sige, harapin na. Sandali lang naman yan, maaalis din. So, ang hope ay punctuation, functionally defined as the expectation of a better future. Diba? Kasi nga, bukas, diba? Sige, mapunta man ako sa impyerno after 100 years, tapos na naman ito. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Wala, ang pag-asa ay inalis na sa impyerno kasi nga, wala nang panahon doon, wala nang oras na ibinigay ang Panginoon. Okay? Pero, ano po ang mangyayari kung aalisin mo yung concept ng future? Ano ang mangyayari kung aalisin mo yung orasan? Diba? Kapag wala ng oras, wala ng bukas, wala tinatawag na bukas kasi nga, lahat po ay magiging pangkasalukuyan na lamang. Kaya sabi dito, ang impyerno ay entrance ng kasalukuyan. Okay? Pagpasok mo sa impyerno, puro na kasalukuyan mo yun. Wala nang bukas. Walang salita na, ay bukas. Ano na? Wala kasi nga, kung ano yung nadatnan mo sa impyerno, ano yung intense ng parusa na ibinigay ng Diyos sa iyo, yun na yun habang panahon. So, hindi mo pwedeng i-assume na, ay bukas, mababawasan din ang sakit na ito kasi nga ay mayroon pang bukas. Pero, tuloy matindi. Dinistort na ng Diyos. Inalis na ng Diyos. Pag ang tao napunta ka sa impyerno, aalisin na ng Diyos ang orasan. Wala na hong orasan doon. Okay. Yun ay simula ng kasalukuyan. So, ang impyerno ay entrance ng kasalukuyan sa dagat-dagatan ng apoy na walang kalendaryo, walang weekend, walang holiday. Okay. Pagdating mo sa impyerno, wala pong holiday, wala pong pahinga ang paghihirap. So dahil dyan, ito'y lumilikha ng psychological environment of hopelessness. Okay. Kawalan ng pag-asa. So ang sino mang papasok dito ay aalisan na ng pag-asa dahil ang pag-asa ay
nangangailangan ng pagbabago at ang impyerno po ay isang estadong permanente at isang katotohanan ng hindi nababago. Okay? So, ang impyerno ay kamatayan ng pag-asa, kamatayan ng hope, at ang kamatayan ng hope ay higit pa nakalagim-lagim doon sa kamatayan ng katawan po natin dito sa lupa. Okay? Kung natatakot tayo sa kamatayan dito sa lupa, mas matakot tayo sa kamatayan na ikagawad ng Diyos sa impyerno. Okay? Pag inihagis tayo sa impyerno. Number 5, the memory of Luke. Okay? Worm that dieth not. Di ba madalas natin mabanggit sa Biblia na doon ay kakainin kayo ng uod na hindi namamatay. Pero theologically po, maraming mga scholars ang naniniwala na ang uod ay tumutukoy doon sa konsensya at alaala. Diba? Nabanggit kasi yan doon sa Mark chapter 9 verse 48 na doon ay hindi namamatay ang uod na at ang apoy. Okay, so dito sa mundo, kapag ka po ang tao ay namamatay, ang kanya pong utak, diba, nabubulok. At ang kanya pong alaala ay nawawala. Pero pagdating ng afterlife, ang alaala ay perfect preserve. Okay. Lahat ng mga regrets mo dito sa lupa, maaalala mo yan pagdating mo doon sa afterlife. Perfect preserve. Okay? Kung maalala po ninyo, sa Luke chapter 16, okay, ito yung kwento ng the rich man and Lazaro. Diba? Sabi doon, mayroong isang mayaman at isang pulubi na si Lazaro. Yung mayaman na nasa kanyang lahat ng bagay. Ano gusto niya kainin, meron. Samantalang si Lazaro ay laging nakatambay doon sa kanilang gate na puno ng sugat at dinidilaan ng aso kanyang mga sugat at kapag naghihintay ng mga mumo na itatapon ng mayaman doon sa gate at nakikipag-agawan yung si Lazaro doon sa mga aso. So, nakita po natin na ang mayaman ay in-enjoy niya yung kanyang buhay at pagiging mayaman pero wala siyang pakialam doon kay Lazaro na alam naman niya na walang makain. So, never siya nagbigay ng pagkain kay Lazaro, kundi hinayaan niya makipag-agawan siya doon sa aso. So, madaling salita, ang mayaman ay namatay, napunta sa impyerno, sa Hades. Si Lazaro ay namatay din, napunta siya sa piling ni Abraham. Ngayon, nung napunta ang mayaman sa impyerno, nakita niya si Lazaro sa piling ni Abraham. Ngayon, nung makita niya, sabi niya kay Abraham, sabi niya, Amang Abraham, pwede bang sabihin ninyo kay Lazaro na idawdaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Okay. So, sabi ni Abraham, hindi maaari. Alalahanin mo. Sabi niya sa verse 25, ng chapter 16, sabi niya, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Okay. So, tingnan niyo po, yung salitang alalahanin. Ang salitang alalahanin po, ito yung pinakamatinding salita na ibabato sa atin ng Panginoon pagdating ng isang tao sa impyerno. Nahahanapin na niya ang Diyos. At sasabihin niya sa Panginoon, Lord, diba? Kung pwede po ay ilabas ninyo ako dito. Kahabagan ninyo ako. Pero, sasabihin sa niya ng Panginoon, hindi pwede. Alalahanin mo. Nung binigyan ka ng Biblia, iginato mo. Diba? Lahat na yan. Alalahanin mo. Nung pinuntahan ka ng pastor, pinaalala sa iyo, pinaliwala mo. Nung inimbitahan ka na pumunta sa church, ang sabi mo, saka na lang. Lahat ng mga ginawa ng Diyos ng mga initiative para kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, na binaliwala mo, lahat ng yan ay ibabalik ng Diyos sa'yo.
So, ang lahat ng ito ay magsisilbing uod na kakain sa loob mo. Okay? Gusto lang uod yan na hindi mamamatay sapagkat maliban sa hirap na ibinigay ng apoy, bunga ng apoy, mararamdaman mo pa ang matinding hirap ng mga regrets mo sa buhay. So, sabi, parang uod yan na hindi namamatay. Okay? So, ito yung ang uod ay mga regrets or panghihinayang sa konsyensya. Kakainin ka nito mula mismo sa iyong loob. Okay? Kaya kung bibigyan ka ng pagkakataon, hindi mo gustuhin na mapunta ron. At ito sana ay makita ng bawat individual. Dahil ang alok ng Diyos na salvation available pa sa panahon po natin ngayon. So dito po sa mundo, kapag ka namatay ang isang tao biologically, hindi mo maalala ang iyong mga kabiguan. Tama? Wala na yon. Pero sa impyerno, lahat po ng yan, intact. Hindi mo kayang patayin ang iyong alaala. Wala akong makakatakas sa kanya kung alaala. Okay? So hindi mo kayang patahimikin ang iyong konsyensya. Obligado kang alalahanin ang lahat. Lahat ng iyong mga kawalang-hiyaan dito ka pa sa lupa. And number 6, isolation. Okay? The isolation, the death of community. Ito yung gugustuhin mong mag-isa ka. Okay? Minsan, narinig ako, sabi niya, pag ako namatay, hahanapin ko ang mga tropa ko. Doon sa impyerno. Kung ako may mapunta sa impyerno, sabi niya, hahanapin ko mga tropa ko sa impyerno at kami ay magpa-party. Dadalhin, di ba sabi, dadalhin ko aking gitara at doon kami mag-iinuman. Isa kong kalukuhan yun. Isa itong kasinungalingan. Kailanman ay hindi magkakaroon ng party sa impyerno. Walang friendship sa hell. Wala akong kaibigan sa impyerno. Ang impyerno po ay lugar ng kadiliman. Di ba sabi sa Matthew chapter 22 verse 13? Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas at doon magnanangis siya at magnangalit ang kanyang mga ngipin. So ang impyerno ay hangganan ng hinog na kasalanan. Lahat ng kasalanan natin dito na hindi po natin nabayaran. At alam natin na magbabayad lamang. Ang nagkakaroon na lamang magbayad ay ang Panginoong Hesus. So lahat ng yan, babayaran mo sa ito. Ito yung lugar na kung saan ay gugustuhin mo mag-isa. Hindi mo gugustuhin magkakaroon ka ng katabi sa impyerno. Sabi nga ni C.S. Lewis ulit, sabi, hell is a vast gray city where everyone lives millions of miles apart because they cannot stand each other. Tignan po ninyo. Kapag ka isang tao ay nasa matinding paghihirap, may mga naranasan ninyong sumakit ang ngipin ninyo, diba? Pag masakit ang ngipin ninyo, pakiramdam nyo, pati dulo ng buhok nyo masakit. Diba? Masagi lang. Masakit. So dahil sa mayroon kayo nakakaramdam ng matinding sakit, ayaw nyo na may makakausap kayo. Diba? Yung kakausap nyo, ayaw mo ako! Ayaw mo! So ganun po sa impyerno. Pag nasa impyerno, dahil sa sobrang sakit na iyong nararamdaman, mas gugustuhin mong mamuhay ng million miles away sa iyong kapwa. Kaya po, kasinungalingan. Kalukuhan yung sasabihin mong magpaparty kayo pagdating sa impyerno. Gustuhin mo nga takasan ang buhay. Hindi mo matakasan dahil sa sobrang sakit. Tapos magpaparty pa kayo. Okay? So, gugustuhin mo mag-isa. Again, dito po sa mundo, madalas, kapag naghihingalo ang isang tao, madalas ito po'y napapaligiran ng mga mahal sa buhay. Okay? Namamatay tayo ng magkakahawak kamay, di ba? Pagka naghihingalo yung mahal natin sa buhay, sabi natin, habang naghihingalo, andito lang kami, daddy, o tatay, andito lang kami, hawak kamay kayo hanggang sa malagutan. So, meron kayong connection with each other. Pero yung pong connection na yan, pagdating mo sa impyerno, disconnected na yan. Ayaw mo na mayroon kang makasama. Okay? Sa second death, ito po ay solitary event. Ihihiwalay ka sa kabutihan ng Diyos, ihihiwalay ka sa kapwa mo, mahuhulog ka sa kulungan ng sarili mong ego. At dahil po dyan, ang buong buhay mo, i-enjoy mo.
Dahil marami pong mga individual na dahil sa kanilang pong ego, ayaw nilang makinig sa Ebanghelyo, ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Mas ginugusto nila kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa nila. Ngayon, yun yung, ang impyerno, yun yung katuparan ng iyong ego. Ayaw mo sa Diyos, ayaw mo makasama ang Diyos, ayaw mo enjoy ang buhay, dito sa lupa, nakasama ang Panginoon. Okay, pagdating mo sa kabilang buhay, matutupad yan. Ma-isolate ka. Ma-isolated ka sa kapwa mo, isolated ka rin sa Panginoon. Okay? So, hell is a total loneliness. Hindi mo gugustuhin na may makakasama ka. And last, the presence of God, the fire of truth. The presence of God, the fire of truth. Sa panghuli po, ito itutuwid natin yung theological conception, misconception na madalas ay sinasabi po natin na ang hell is the absence of God. Okay? Wala doon ang Diyos. Sabi nila, ang Diyos ba ay nasa impyerno? Sabi nila, wala, impyerno nga eh. Mali po. Okay? Hindi po totoo yun. He is present in His justice. Sabi natin kanina, dahil po ang Diyos ay makatarungan, naroon po ang Diyos. Okay? He is present in His justice, but absent in His mercy. Naroon ang Diyos sa impyerno dahil siya mismo. Okay? Siya mismo yung apoy na siyang nagpaparusa doon sa mga makasalanan. Okay? Sa heaven, ang Diyos po ay apoy na nagbibigay ng warmth. Diba? Sabi nga sa pahayag, ang langit ay walang araw. Wala doong araw. Ang nagbibigay liwanag doon ay ang mismong kaningningan ng Diyos. At ang langit is a perfect place. Hindi siya malamig, hindi siya maginaw. At yung warmth na nagbibigay ang nagbibigay nito sa tao ay yung mismong warmth na magmula sa Panginoon. Pero yung warmth na yon, yung apoy na yon, na nagbibigay ng comfort doon sa lahat ng mga napupunta sa langit, yung ding apoy na yon ang siyang magtutupok sa impyerno. The same God na nagbigay ng comfort sa langit, sa heaven, at yung God din yan ang siyang magbibigay ng apoy na nakakatupok doon sa impyerno. So, isang Diyos lamang po ang nararanasan ng bawat isa. Anumang uri ng relasyon meron ka sa Kanya. Sa mga mananampalataya, ang Diyos po ay liwanag ng katuwiran. Samantalang sa mga hindi mananampalataya, ang Diyos ay nakakatupok. Sabi niya, Hebrew 12 verse 29, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. So, naroon po ang Diyos. Hindi po pwedeng sabihin na sa impyerno ay wala ang Diyos. Sapagkat ang apoy ng impyerno, yun ding mismong Diyos. Yung apoy ng Diyos ang siyang tutupok sa lahat ng mga hindi mananampalataya. So, ang apoy sa impyerno ay hindi necessarily na physical fire. Tulad po ng campfire, ito po yung apoy ng katotohanan. At walang sinumang maaaring magtago sa kabanalan ng Diyos. Okay? So, dito po sa mundo, ang tao ay maaaring magtago sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan, di ba? Pamamagitan ng mga sugal, pamamagitan ng bisyo. Kasi lumalayo tayo sa Panginoon kapag tayo ay namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So lahat ng yan, alam ng Panginoon. Sa lahat ng tao, sa mata ng Diyos, tayo po ay hubad sa katotohanan. Alam ng Diyos ang buong pagkatao po natin. Nakikita ng Diyos ang ating sarili. Ngayon, pagdating mo sa impyerno, makikita mo ang iyong sarili kung paano nakikita ng Diyos kung sino ka. Okay? Kaya mahalaga po na huwag natin hintayin na kilalanin mo ang iyong sarili pagdating mo sa impyerno. Dito pa lang sa lupa, binigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon na kilalanin mo ang iyong sarili sa paraang kung paano ka nakikilala ng Diyos, nakikita ng Diyos. Dahil ang pagkakilala natin sa ating sarili, dito po nagsisimula ang pagliligtas ng Panginoon. Kasi, habang ang tao ay hindi niya kinikilala na ganon siya kamakasalanan, ganon siya karumi sa harapan ng Diyos,
At dahil sa karumihan na yon ang kanyang direksyon, pag siya ay namatay, papunta sa impyerno. Ngayon, pag nalaman niya yon, maghahangad siya na, Lord, gusto kong mabago ako direksyon, gusto kong mapunta sa langit. Anong paraan? John 14:6. Ako lamang ang daan ng katotohanan, sabi ni Jesus. So lalapit ka kay Jesus. Matututo tayo magpakumbaba sa kanya kung harapan at aminin natin sa kanya na tayo ganito. Isa ako makasalanan, Lord. Maliban ang habagan ninyo ako. So pagdating mo sa maraming mga individual na kaya lamang nila makikita ang kanilang sarili kung gaano sila kasama dahil nandun na sila sa impyerno. So nawa hindi mangyayari yon. Dapat dito pa lang sa lupa ay makita mo na ang iyong sarili sa paraan na kung paano ka nakikita ng Diyos. Dahil ito yung means ng Diyos sa pagliligtas. Yung maamin mo, makita mo yung iyong sarili na kung gaano mo kakailangan ang Diyos bilang yung Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Okay? At dahil dyan, kapag ikaw napunta sa impyerno, wala ng paraan. Kaya mas nanaisin mong mamatay, subalit hindi mo magawa. Subalit ang lahat ng ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Ni Jesus Christ. Okay? Na namatay sa krus. Dahil ang lahat po na maaari nating ganasin sa impyerno ay dinanas na ni Kristo para po sa atin. So lahat ng hirap na maaaring ganasin ng mga makasalanan sa impyerno ay dinanas na ni Kristo sa krus. Okay. Tingnan po ninyo. Bago tayo magtapos. Nung si Jesus ay nanalangin sa hardin ng Getsemani, habang siya'y nananalangin, nalala po ninyo na sabi doon, ang kanyang pawis ay pumatak ng masinlaki ng budil ng mais at may halo itong dugo. So, nung siya po'y nananalangin, sa loob ng single moment, na-compress ang kanya pong kalagayan, in a single moment, ipinasok siya ng Ama sa impyerno. Kaya doon nakita ni Jesus kung ano ang hirap na kanyang haharapin. Kaya sabi niyo, siya ay lumabas ang pawis sa laki ng butil ng mais na may kasama dugo. Doon pa lang naramdaman na niya yung sobrang hirap. Nakita niya. Bakit ninog ng Diyos yun? Kasi kailangan niyang maranasan ang dapat dadanasin ng mga taong mga makasalanan sa impyerno. Dahil siya magbabayad ng ating mga kasalanan. At yan ay ang kabayaran ng ating kasalanan, okay, ultimately yung pagpasok sa impyerno. So dahil babayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, si Jesus mismo ay pumasok sa impyerno. Okay? So doon, nakita niya. Kaya sabi niya, sa kanya pong panalangin, dahil nakita niya kung anong hirap, sabi niya, Ama, dahil si Jesus po in the time, 100% human, bagamat 100% God, pero nung panahon na yung 100% na tao siya. So nakaramdam siya ng sakit, ng takot, ng pangamba. Kaya sabi niya, ang hirap nito. Kaya sabi niya, Ama, kumpare, huwag ko nang inumin ang saro ng paghihina. Subalit, ang kalooban ko ninyo ang masusunod. Okay? So, sa Getsemani ay naranasan ni Jesus yung second death. Okay? At sa cross, ay si Jesus ay, pansin po ninyo, sabi natin kanina, yung napupunta sa impyerno ay mararanasan niyang ma-isolate. Mas gugustuhin mong mag-isa. Pero si Jesus po ay nasa cross na, bago siya malagutan ng hininga, anong kanya po binanggit? Sinigaw. Sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng nasa impyerno, pinatalikuran ng Diyos. Ibinabaling ng Diyos ang kanyang paningin sa malayo. Kaya
dahil sa pagbayad ni Kristo sa ating pong mga kasalanan, naranasan niyang ma-isolate. Iniwan siya ng lahat ng kanyang mga tagasunod. Iniwan siya ng kanyang amang nasa langit. Naranasan niya ang ma-isolate. Which is na yan, hindi natin gusto. Pero dahil sa kagustuhan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa atin, si Kristo mismo ang dumanas dito para sa atin. Okay? So tumanggap siya ng kawalang pag-asa. Nakaramdam siya ng matinding init. Gaya ng naramdaman ng hirap ng rich man doon sa Luke chapter 16. Sabi niya, pwede ba, sabihin mo kay Lazaro na daw ka ng daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Nung si Jesus bago namatayan, ang binanggit niya, nauuhaw ako sa tindi ng hirap, sa tindi ng init. Naranasan ni Jesus. Which is tayo dapat yun. Tayo ang dapat ipinasok sa impyerno. Pero dahil sa atin, pinasok ni Jesus ang impyerno. Yung naranasan niya dito sa lupa, gusto lang pinasok niya ang impyerno. Okay? So, tumanggap siya na kawalang pag-asa. Kaya dahil po sa kamatayan ni Jesus, ang lahat ng mga mananampalataya ay nagkaroon ng pagbabago. Kaya para sa mga tunay na Kristiyano, ang kamatayan po ay hindi bakod. Ito'y pintuan. Hindi ito katapusan. Ito'y pasimula ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, para sa mga tunay na anak ng Diyos, tunay na mga Kristiyano, ang kamatayan ay hindi ito hadlang. Hindi ito bakod ng pag-asa. Ito'y simula ng pag-asa. Ito'y simula ng buhay na inihanda ng Diyos. Ito'y simula ng perfect life. At ang perfect life ay inihanda ng Diyos para sa mga tao handa. Kaya diba madalas sabi mo banggit, heaven is a perfect place. It's a prepared place for the prepared people. Kaya tanong tayo ba? Handa ba tayo? Dahil sa ginawa po ni Kristo, naranasan ni Jesus ang second death. Upang sa ganon, ang naranasan mo lamang ngayon ay physical death at hindi na yun second death. Ang exit door ng impyerno ay lagi pong nakalock. Pero ang entrance ng langit, mga kapatid, ito'y bukas pa hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, bukas po ito. Kaya nasabi ko ng Biblia, ang pagliligtas sa Diyos ay ngayon na, hindi bukas. Huwag mo natin hintayin na tayo ay mapasok pa sa impyerno bago natin hangarin ay ang pagliligtas. So, huwag po natin iasa ang kamatayan. Sa kamatayan ang ating pong kaligtasan. Kasi sabi nga nila, pag namatay ka na, tapos na. So, huwag po natin iasa doon. Hindi po totoo yun. Okay? Kaya Jesus po natin iasa ang katagumpayan na dahil sa kanya pong kamatayan, tayo po ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Siya ang may hawak ng susi ng kaligtasan at inimbitahan po niya ang bawat isa sa atin tungo sa buhay na walang hanggan na kasama siya. So, Pahayag chapter 1 verse 18, namatay ako, ngunit tignan nyo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Okay? Lahat ng ito, nasa kapangyarihan ni Kristo. Nasa kamay ng Diyos ang ating pong salvation. Okay. Nasa kamay ng Diyos ang ating pong pagliligtas. Nasa kamay ng Diyos ang ating pong pagtakas sa matinding paghihirap. Kung sa atin lamang, wala tayong kakayanan para takasan ang parusa ng Diyos.
Pero, good thing. Dahil ngayon, sa panahon natin ngayon, nariyan pa, available pa ang salvation through Jesus Christ. Hindi pa sarado ang pintuan ng langit. Ito'y bukas na bukas sa lahat ng nagnanais. Kaya tulong natin hintayin. Ngayon pa lang, kilalanin natin ang ating sarili. Alamin natin, tanggapin natin na meron talaga tayong sakit spiritually. Dahil ang ginagamot lamang ay ang umaamin na siya may sakit. Ang inililigtas lamang ay yung umaamin na siya ay nasa panganib ng kapahamakan. Unless na tayo po ay aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay on the way papunta sa impyerno at hilingin natin sa kanya yung kanyang habag. Palitan doon. Hindi po nakikialam ng Diyos sa taong hindi naman niya iniimbitahan ng Diyos na pakialaman siya. Kailangan natin hingin sa Panginoon. Kailangan natin ialay ang ating buhay sa Panginoon habang narito pa tayo. Kaya panawagan ni Pablo sa Hebrews chapter 12, ialay ninyo ang inyong buhay sa Panginoon bilang isang buhay ay isang handog na buhay sapagkat yan yung tamang paraan ng pagsamba. Kaya marami po sa atin na ilang taon nang sumisimba, hindi tayo lumalago kasi balikan yung sarili. Nagawa na ba natin ialay ang ating buhay sa Diyos? Inibitahan ba natin, Lord, ang buhay na ito ay inyo. Pakialaman ko ninyo ako. Tulungan niyo ako na makagawa ko ng mga desisyon na ayon sa inyong kalooban. Hindi po yung aking gusto kong masunod. Nais ko kayo. So doon po kikilos sa Diyos. Kaya doon sa mga, alam mo, hindi lumalago, matagal na nananambahan, kung tinanong mo, naialay mo na ba buhay mo sa Panginoon? Kailangan ba yung pastor? Kailangan, kapatid. Kasi nga, meron tayong free will. Nais ng Diyos na tayo mismo ang maglagak nito. Ialay natin. Kaya nga may panawagan, ialay ninyo ang inyong buhay. Bilang isang handog na buhay. Dahil ito ang tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Eh, kung sumisimba tayo, hindi naman natin nagawang ialay ang ating buhay sa Panginoon. Uuwi tayo. Zero. Uuwi rin tayong wala. Habang naglalakad ka, ano ba siya nung hindi ko naintindihan? Eh kasi nga, may sarili, mayroong napili pang talukbong sa iyong pangunawa. Hindi pa naalis ang talukbong kasi kailanman ay hindi mo pa nialay yung buhay mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito'y palala. At sana, yung mga katotohanan na ito patungkol doon sa impyerno ay hindi lamang ito magsisilbing information sa atin, kundi sana ito'y magbibigay sa atin ng babala at takot. At pag-aalala, hindi lamang sa ating pong salvation, kundi sa ating salvation natin mga mahal sa buhay. Kung tayo ay ligtas na, hindi tayo dapat nakukontento na tayo ligtas pa. Kapag kayong nai-imagine mo yung ating pong salvation, sa langit, hindi mo piling takasan. Wala nang bukas, puro kasalukuyan, puro sakit. Gusto ba natin makita ang ating pamilya sa ganitong sitwasyon? Maging ang Diyos, hindi niya gusto. Kaya nga si Peter 3:9, di ba, hindi pa ako bumabalik sapagkat binibigyan ko ang lahat ng pagkakataon na makapagbalik loob at makapagsisisi sapagkat hindi ko nais na isa man ay matahang. Ganon kamahal na Diyos ang kanyang mga anak. Hanggat may magagawa tayo para sa ating mga anak, gawin natin. Dahil hindi po basta-basta ang mapunta sa impyerno. Walang katapusan, walang bukas, walang sulugan. Ang hirap ay pangwalang hanggan. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami ay mulit-muli nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na paglingap ko sa amin pamamagitan ng inyong pong mga salita, ng inyong pong mensahe. Lord, tulungan niyo kami na ma-afflict kami ng mensahe po ito
At umalis kami doon sa aming comfort zone na siyang ginagamit ng kaaway upang kami ay manatiling nagpapabaya. Hindi lamang sa aming paglago spiritual, hindi maging sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay at ng mga taong dinadala rin sa aming po harapan. Tulungan niyo po kami na mangyayari na po ang inyong pong plano at hangarin ninyo sa bawat isa na kami maging asin at ilaw ng sanlibutan po ito at na sila makita ng bawat isa yung katotohanan patungkol sa langit na inihanda ninyo para sa lahat ng mananampalataya at sa impyerno na inihanda ninyo para sa mga tao walang pakialam sa Diyos at walang malasakit sa kanilang pong kapwa. Maraming po salamat sa umaga po ito. Alam namin, Panginoon, na ang hangad ninyo lagi ay maligtas ang bawat isa. Subalit kami ay nanatiling may talukbong sa ating Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging instrumento ninyo upang ang mga talukbong ito ay mabaklas at makita ng bawat isa yung katotohanan. Kung paano kami nabuhay dito at kung paano saan kami pupunta after life. Kaya muli po, sa inyo po ang papuri ko sa salamat. Natin ko ang hiling at dalangin namin sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.